Hello Aries, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ni Aries for today, we have the Three of Swords. Si Three of Swords, Aries, heartache and heartbreak ito. No? Stabbed in the back kayo, no? Ang siguro kung papaano kayo dito sinaktan, na kung sino man na nakapanakit ng inyong damdamin, o pwedeng na-betray kayo. You know, niloko kayo, na-cheat kayo, yung ganon. Kasi nasa likod nyo yung yung swords. So, possible na possible na relationship related ito. Possible din naman na o pwedeng kapamilya din, 'di ba? Baka nasaktan kayo ng isang kapamilya or kaibigan, no? Someone na minahal ninyo. You know, malapit sa puso ninyo ang maaring nakapanakit ng inyong damdamin dito. Kaya, ayun, although hindi na to bago, hindi ito bagong pangyayari, pero maaring hanggang ngayon nasasaktan pa rin kayo. Baka hindi pa rin kayo hindi pa ninyo na-overcome, no, yung sitwasyon na to. Kaya siguro hanggang ngayon naiiyak pa rin kayo, masama pa rin ang loob ninyo, something like that. But sadyang ganun talaga, 'di ba? It takes a process. Everything is a process, including yung pag-heal ninyo from this situation. So, the next card is Death Energy. Death Energy is about transformation. Meron ditong pagbabago. You are going to release all the energies sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, 'di ba? And you are ready to embrace something more optimistic energy, 'di ba? Mas magiging masaya, mas magiging positibo na yung takbo ng pamumuhay ninyo kasi magiging positibo ng pag-iisip ninyo or nararamdaman ninyo mas magiging magana. So, probably, Aries, you will be working out or baka nagsisimula na din talaga kayo na i-work out, no, kung ano man ang kasi negative energy na to, 'di ba? Yung heartache and heartbreak na yan, mga nag-negative thinking kayo dyan, yung mabigat, yung sadness, those are negative energies. Kaya po pwede, no, nababaguhin mo na yan. Maaring magde-decide kayo all of a sudden, di ba, maiisip ninyo na ikayo lang din naman ang nahihirapan, di ba, kung iha-harbor ninyo longer sa puso ninyo, kung ano man yung mga naramdaman nyo pa ditong sama ng loob, something like that, no? Kaya po pwedeng isa yan, no, sa ila-let go ninyo, isa yan sa i-release ninyo, di ba? Kaya, ayun, maybe isa yan. So, sa mga energies na aalisin mo na, baka pipilitin mo na yung sarili mo na magpatawad, natanggapin ang nangyari, and yeah, you're going to uh, embrace new situation. Sa death energy, hindi lang yung sa kalooban ninyo yung pwedeng baguhin ninyo. Also, pwedeng meron ditong pagbabago on your outside world. Pwedeng meron ditong magbabago ng trabaho, 'di ba? Pwedeng magra-relocate ang iba sa inyo. So whatever it is, no, that na hindi naman masyadong beneficial para sa iyo, that is what you're going to remove from you. So we also have the Four of Pentacles. Four of Pentacles is about pera, 'di ba? Maaari na ang iba sa inyo dito baka nangangailangan ng reminder sa ngayon talaga, 'di ba? To manage your money wisely. Manage your resources wisely. Okay? Kasi baka nagkakaroon kayo ng sitwasyon na alam mo yon, baka nakakalimutan na ninyo yung financial discipline, 'di ba? Baka hindi ninyo masyadong
nababudget yung inyong pera, no? So, paalala yan sa inyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. By the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din, for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, your next message is the hedge. Ayan, so there is potential, there is boundaries and indecision, no? Ito yung mga po pwedeng ganap, no, sa buhay mo din sa ngayon. Maaaring meron ditong sitwasyon wherein hindi malinaw sa isip ninyo ang direksyon na tatahakin ninyo, no? Kaya nandito kayo sa parang crossroads. 'Di ba? Anong kukunin ko? Anong ite-take advantage ko dito? Ano yung pipiliin ko? Should I go left? Should I go right? 'Di ba? Maaring gano'n ang mga ang dating ng iba sa inyo rito. Probably, ang iba sa inyo Aries, yung bang siguro nahihirapan kayo na kasi siguro ang iba din sa inyo dito ngayon, 'di ba? Parang you are examining your boundaries that you have set, 'di ba? Yung ikaw ang nag-impose ng boundaries na 'to. Baka ngayon time for review, no? Or baka nire-review ninyo yung boundaries na in-impose ninyo and po pwedeng you are also thinking, considering kung papaano kayo magre-react doon sa mga boundaries din na sinet ng ibang tao, 'di ba? Na merong direct impact din sa iyo. So baka ito, no, yung parang ano ba, makikisama ka ba or papaano mo sila papakisamahan, 'di ba? Maaring 'yan ang ikinakagulo ng isip ninyo. So we also have broom, ayan, energy clearing, freshening. So most likely, no, ito yung kailangan din ninyong gawin sa ngayon in order for you to be able to have clarity, 'di ba? Para magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan, lalo-lalo na ngayon na medyo naguguluhan kayo, 'di ba? May indecision. So, importante, no, na mag-energy clearing ka, release any negativity, release negative energy, 'di ba? Na nasa paligid mo, release the negative energy na nasa tawag dito, na nasa isip mo, sa damdamin mo, sa energy field ninyo para mawala yung yung fog sa isip ninyo, 'di ba? So, pwede no, ito parang ito parang magagamit mo to pang smudge, 'di ba? So, you can also use that, 'di ba? Pag nag-i-smudging ka, not only your physical body, yung pwede mong i-smudge, but also your surroundings, physical, physical space, you can also do that, no? Mag-smudge ka if kung dati mo namang ginagawa yan, sige gawin mo kasi makakatulong yan na ma-clear ang negativity around you, diba? So, maaring kailangan mo yan ngayon para magkaroon ka din ng kalinawan sa inyong isipan. So, we also have the trunk. Ayan. So, stability, loyalty, reliability. So, stability, feeling since nasa taas niya si Four of Pentacles, this could be stability regarding money. No, this could be your stability regarding sa ninyo sa trabaho, sa source of income ninyo, yung ganon. And also even in your relationships, no? So maaring yun ang ninyo ngayon, isa sa mga priorities ninyo, 'di ba? At saka yung trunk, no? Parang ito parang this signifies, 'di ba, na yung ibibuild ninyong pundasyon, no, ng kunyari sa kaperahan ninyo, source of income ninyo, relationships ninyo, that will be based, no, yung pag-build ninyo ng foundation will be based on kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, hindi ba? Kaya parang yung trunk, this signifies na kung matibay ang paniniwala mo sa isang bagay, sa kung anong core values ninyo, 'di ba?
At yun ang ano, yun ang magiging pundasyon ninyo sa kung ano man ito, 'di ba? Whether that is in relationship, whether that is in money, career, and finances. Maganda, no? Magiging sigurado kang stable 'yan kasi pinaniniwalaan mo 'yan. For sure, 'yan ang nasa ano mo, 'yan ang nasa isip at nasa puso mo, kaya papanindigan mo 'yan. Gagawin mo ang lahat, 'di ba? Para mag-progress ka diyan, mag-prosper ka diyan. So, kahit ano man ang bagyong dumaan, 'di ba? Hindi 'yan basta-basta magigiba, hindi basta-bastang magkakaroon ng hindi siya masisira, no, ng basta-basta kasi malaki yung paniniwala mo diyan. At 'yan ang talagang nasa isip at puso mo na maaring ever since the world began, kumbaga sa buhay mo, yan na ang nasa core mo. Yan na yung nasa puso at nasa isip mo. Kaya hindi yan basta-bastang magigiba ng kahit anumang problema. Hindi yan madidissolve ng kahit anumang obstacle o challenges na maaring dumating sa'yo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.